Narito na tayo sa huling Miyerkules na Magandang Dilag episode 97 mga kapuso. Sabi nito ni Magnus, hindi ako titigil Gigi hanggat hindi kita napapatay, babalikan kita. Isang malaking kasalanan ang hindi mo ko pinatay, sabi ni Gigi, mabubulo ka na sa kulungan, doon ka nababagay, tapos na ang kasamaan mo, Magnus. Talagang sinumpa talaga ni Magnus na babalikan niya sina Gigi at uubusin niya ito, di ba? So sabi naman ni Jared, kamusta ka Gigi? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Sabi naman ni Eric, kailangan na kitang iuwi sa nanay mo Gigi. So ihahatid na nga ni Eric si Gigi sa bahay at naiwan nga tong sasakyan ni Gigi, gagamit na lang nito, walang iba kundi si Jared. Samantala tuwan-tuwa si Nani Luisa, napapaluha sa mga napapanood niya sa balita at hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng reporter na napapanood nila sa telebisyon. Sabi niya, anak, totoo ba talaga to? Hindi ako nananaginip lang. Sabi ni Gigi, tama nanay, tapos na ang kasamaan ni Magnus, wala na tayong iintindihin pa, wala na po tayong problema sa ngayon. Talaga matutupad na ang pangarap ko sa iyo anak, na makapagsimula ulit tayo ng panibagong buhay at makakapaglayo na tayo dito sa lugar na to, no? Sabi naman ni Eric, kumuha na raw sila ni Sophia ng mga malalakas na abogado para ma-secure na mabubulok na nga talaga sa kulungan itong si Magnus. Samantala si Sophia nalulungkot at napansin ito ni Gigi, tumalikod na lamang siya. Lumapit si Gigi, sabi niya, nay, saglit lang ha. Tita Sophia, ba't naman mukhang Biyernes Santo yung mukha nyo? Ano po bang problema? Sabi ni Sophia. Wala to Gigi. Nako tita, pwede ba wag na tayong magtsikahan dito? Sa real talk lang tayo, sabi ni Sophia, Pumarap siya ng dahan-dahan kay Gigi at sinambit niya ang, oo, totoo. Hindi na may babalik ang buhay ng anak ko. Hindi na siya mabubuhay pa. Hindi ko na siya makakasama pa. Matagal ko nang gustong makita ang pangyayaring ito. Ngunit kahit nakulong man si Magnus, kahit magdusa man siya, hindi niya mabubuhay pa muli ang anak ko. Kaya nalulungkot pa rin ako. Pakiramdam ko, empty ako sa pagkakataong ito. Sabi naman ni Gigi, tita, kung di man kayo masyadong choosy, nandito naman ako, kami ni nanay. Kami na ang bago ng pamilya ngayon. Di ba nga, meron na nga kayong anak sa langit, meron pa kayong anak sa lupa. O di ba ang dami, ang saya-saya, the more the merrier. Kaya wag na kayong mag-alala tita, smile na kayo. Nandito na kami, ang bago mong pamilya na handang umalali at tumulong sa iyo. Sabi ni Sophia, maraming salamat Gigi. Kami nga po dapat na magpasalamat sa inyo tita. Kaya maraming salamat po sa lahat-lahat. Dahil kayo po nagpalakas sa loob ko, kayo po naging mentor ko, naging advisor ko, lahat itinulong nyo sa akin, sa amin ni nanay, para maging malakas ang loob at para lumaban kami sa buhay. So ang laki ng utang na loob niya, Samantala ito namang si Magnus naggagalaiti sa galit mo sa attorney. Sabi niya, ang laki-laki ng binabayad ko sa'yo, tapos wala kang ibang gagawin. Sabi ng attorney, dederechayin na kita mayor, may nagsampa ho sa inyo ng murder. At saka hindi basta-basta yung judge, hindi natin mapapaikot ng sa pera lang. Mukhang matino Kaya po mahina po ang laban natin at patong-patong pa po ang kaso na isinampa sa inyo. Sabi naman ni Mayor, ganto na lang, tawagan mo yung mga tauhan ko at itakas nila ako dito. Mayor, hindi ko magagawa yun. Mawalan ako ng lisensya. Kapag hindi mo yung ginawa, babalikan ka ng mga tauhan ko. Hindi lang lisensya ang mawala sa'yo, kundi ang buhay mo, naintindihan mo? Opo Mayor, naintindihan ko po. Samantala ito namang si Blair, pinapalayas na siya ng landlady ng inuupahan niyang apartment dahil hindi na pala ito nakakabayad 2 buwan at umabot na nga ito sa 50,000. Sabi niya, 50,000 lang ba ang kulang? Okay, hintayin mo yung gig ko, makabayad din ako sa'yo. Kailan pa Blair? Wala na nga may gustong kumuha sa'yo. Sabi nila, wala ka raw kwentong fashion designer, naungopya ka lang ng mga design. Kaya paano ka pa makabayad sa akin? Kailan ko pa hintayin yun? Mabuti pa, lumayas ka na. Sabi nandiyan pa mga gamit ko. Papasukin niyo ako. Gamit mo lang pala. Sige, tutulungan na kita. O yan, ilang gamit mo? Ilan naman ang gamit mo, di ba? Lumayas ka na. Dahil kung di, mahawaan pa yung mga nag-apartment sa akin ng kanigahan at ng kamalasan mo. Sabi niya, so nakakarma ka na ngayon, Blair. Wala ka ng ngayon, matinong tirahan. Wala ka ng matitirhan. Sabi ng landlady, lumayas ka. Sabi ni Blair, anong pinagtitinginan nyo dyan ha? Kinukunan nyo pa ako ng video para sabihin ko sa inyo, wala kayo sa kalingkingan ko, wala kayong binatmat sa akin.
Mga wala kayong kwenta, sabi ni Blair, no? Pinagchichismisan siya, pinagkukunan siya ng mga video. Wala na, bagsak na si Blair, nakarma na talaga siya. Samantala, dumako tayo sa presinto kung saan nakakulong si Riley. Ang ingay. Nagpaparinig siya, sabi, "Oy, officer, naririnig mo ba ako?" Lumapit yung officer, no? "Ang ingay-ingay mo ah. Ano bang problema mo? Pwede bang ilipat mo ko ng selda? Ayoko dito, sobrang baho, sobrang dumi. Nakita mo na may mga kasama ko. Ang dudungis nila. Baka magkasakit pa ako dito." "Oy, wag ka mag-inarte. Hindi to bakasyunan ha. Kaya kung feeling mo, hotel tong tinutuluyan mo, aba magising ka sa katotohanan, nasa loob ka ng selda. Kaya tumahimik ka dyan." Tapos sabi ng isang babae nasa likod, no? "Hoy, alam mo ba, binidin ka sa akin ni Ma'am Gigi para bugbugin ka, pati ng mga kasama ko. Balita ko marami ka raw sinasaktan eh. Nang dahil sa'yo, maraming naging kalbaryo ang buhay. Sige, hawakan nyo to." Pinagbubugtong si Riley, "Buti nga sa'yo, nakarma ka na rin." Ayan. Samantalang si Allison nagbago, diba? O nasa ngayon si Allison, nasa Singapore kasama si Jada. Tinulungan pa ni Sophia sa ni Gigi. Diba? Absuelto. Samantala, ito na yung closed van na kulay itim. Painted talaga. Sinalubong nila yung yung sasakyan ng mga pulis. Sabi ni Magnus, no, "Wag na kayong lumaban kung ayaw nyong mamatay." Sabi, no, "Baba." Sabi, "Wag kayong kikilos." Labasan yung mga tauhan ni Magnus. Namatay yung isa kasi lumaban binaril agad. "Ano pang hinihintay mo? Pakawalan mo ko," sabi ni Magnus. So pagkatanggal ng posas, kinalaban ni Magnus yung isang pulis. Nakatulog. Sinikuhan niya hanggang sa nakalpas na nga tong si Magnus. Tapos ang ginawa ng mga tauhan niya, pinatulog yung driver na pulis at isinakay na nga siya sa van. Tapos sabi ng tauhan niya, "Mayor, kailangan nyo makita to. Nakalagay sa pahayagan, Bellatrix The Fashion Show. Merong gaganapin," sabi ni Magnus. "Kinakailangan natin puntahan yan. Hindi matatapos ang buong araw na to na hindi natin napapatay ang Gigi na yan." Samantala si Gigi aligaga sa pag-aayos ng mga model, di ba? Pag-make-up, pag-aayos ng mga magagandang damit, kasi nga gusto niya maging perfecto tong fashion show na to. Sabi naman ni Tita Sophia, "Relax, breathe in, breathe out." Sabi naman ni Nani Luisa, "Ito na talaga anak. Naku, congratulations ha. Naku, Nay, maraming salamat Pinagpapawisan na nga tong kilikili ko Sabi naman ni Donna, "Hayaan mo, Beshi, tutulungan kita ha. Tulungan ka namin para mapadali to." So tumulong na nga si Donna sa pag-makeup, doon si Sophia, saka si Luisa. Ngayon biglang dumating yung dalawang manliligaw niya, sina Jared saka si Eric. Sabi ni Jared, "Gusto ko lang ito ibigay sa'yo para i-congratulate ka." Sabi ni Gigi, "Thank you." Tapos ganun din si Eric, kumirit din. "Flowers for you para i-congratulate din kita." O sabi naman ni Donna, nagbiro, "Kaya ikaw ang pambato ko kasi dalawa yung naghahabol sa'yo Sana all, di ba ate, habang mini-makeup So nainis si Gigi, hinampas ng bulaklak. Loko talaga Tapos dumating na nga yung lalaki, sabi ng lalaki, "Miss Gigi, excuse me, in 5 minutes mag-i-start na po tayo." "O tara na. Ready na sila, di ba? So grabe, this is it. Talagang nag-appearan pa yung dalawang mag-best friend, di ba? Para nga naman makakuha ng blessing, di ba? Para maging successful yung kanilang fashion show ngayong araw na to. Kasi akala nila talaga wala nang problema. Hindi nila alam, meron palang paparating na dilubyo sa buhay nila. Yan, habang nagsasagawa ng runway show yung mga model. Ito naman mga tauhan ni Magnus pumunta sa may parking lot at nakita ito ng gwardiya. Sabi nung tauhan ni Magnus, "Mayor, sa rooftop ng building na to, meron kayong sasakyang helicopter nga papuntang Zamboanga. At pagkatapos naka-ready na rin yung bangka papuntang Malaysia para makapagbagong buhay na raw siya." Sabi ni Mayor, "Maraming salamat sa iyo." "Oh, let's go boys. Ready na ba kayo?" "Opo." Kasi mission talaga nila, patayin si Gigi, pati yung mga kasabahan niya. Ubusin na raw silang lahat. So nag-hoodie jacket na siya para hindi siya makilala. Ngayon nakita sila ng gwardiya at kinuha yung gwardiya, ginawang hostage, di ba? Dahil siya yung bantay dun sa sa back door, di ba? Ng pinaka parking lot. So ito na, ground floor. Tapos pagbukas ng elevator, natakot lahat ng mga tao, pinalabas. Para nga naman magkasya sila sa loob ng elevator. Ayan pinalabas sila yung mga tao sa loob. Tapos sumakay sila ng elevator paakyat. Naku, ito na nga, mag-i-speech na si Gigi. Tapos nang romampa yung mga model niya at binigyan na nga siya ng bulaklak, pati mikropono. Sabi niya, "Ako
Ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat dahil dumalo kayo dito sa fashion show ng Bellatrix. Naging matagumpay ang Bellatrix na ito nang dahil sa inyo. Una sa lahat, pinapasalamatan ko ang aking ina na talagang gumagabay sa akin. Walang iba kundi si Nanay Luisa. Nay, don't be shy. Kaway-kaway ka naman. Ayan, oh. At syempre, ang nagsilbing mentor ko at advisor ko sa lahat. Kaya kung bakit naging fashion designer ako at kung bakit pinasok ko ang pagninegosyo at naging matagumpay ako dahil sa kanya. Walang iba kundi si Tita Sofia. Ayan, nagpalakpakan. So biglang nagring ang cellphone ni Jared. Inawat naman ni Eric, sabi niya, Jared, pwede bang isilent mo yung phone mo? Nakaka-istorbo kay Gigi. Sabi ni Jared, pulis ang tumatawag sa akin, Eric. Baka importante to kaya sasagutin ko. Sabi niya, yes, bakit po kayo napatawag? Ano? Sabi ni Eric, ano yun? Si Kuya, nakaalpas daw siya, nakawala. Eto na, pumasok na nga si Magnus. Kinausap siya ng receptionist, sir, meron po ba kayong invitation? Wala eh, pero meron akong dala. Kinampas ng baril sa may tiyan yung babae. Tapos tumakas yung gwardiya, nabalin siya ng mga tauhan, natakot yung babae. Tapos yung isang babae naman nagsumbong sa mga pulis. Hello po, pulis, pumunta po kayo dito. Ngunit huli na dahil napatulog siya nung tauhan ni Magnus, pinukok sa ulo ng baril. Ngayon, nakakarinig na sila ng putukan. Sabi ni Gigi, relax lang ho kayo, kalma. Ngayon, nakapasok yung gwardiya na tinamaan nga ng bala. Hanggang sa nawalan na nga ng hininga sa may stage mismo kung nasaan nakatayo si Gigi. Ngayon sabi ni Jared, Eric, kunin mo si Donna, Ma'am Sofia, saka si Nanay Luisa. Sabi ni Eric, sigurado ka? Oo, kaya ko na to. Ako na bala kay Gigi. Sige na, tumakas na kayo. May mga naiwan na tao sa loob ng stadium. Ngayon naman, dumaan sila dito sa may hagdanan. Ayan. Ngunit huli na rin ang lahat. Dahil na-corner sila dito. Sabi ni Sofia, nasa na mga iba nating bodyguards? Kami na lang ho natira, Ma'am Sofia. Namatay na ho silang lahat. Ang lalakas po ng mga tawa ni Mayor Magnus. Nabaril yung mga tawa ni Sofia, patay. Na-corner na sila dito. Ngayon kukunin ni Eric yung baril. Sabi nung tawa ni Magnus, huwag mo nang kunin yan kung gusto mo pa mabuhay. Halika kayo, sumunod kayo sa akin. Ginawa silang hostage. Kakaawa, na-corner si na Eric. Ako po, yari na. Samantala, ito naman si Jared saka si Gigi, umakyat sila sa taas. Nagkulong sila sa kwarto. Yung kwarto na yun, merong salamin. Kaya, pag silip nila sa salamin, kitang-kita yung stage dun sa baba. Yung stage. Ngayon, pumasok na nga si Magnus. Hinahanap si Gigi, sabi niya sa mga tao, kung ayaw nyo madamay, umalis na kayo. Hindi namin kayo kailangan dito, si Gigi lang kailangan ko. Natakot yung mga tao, nag-alisan na. Ngayon, sumisilip si Gigi. Sabi ni Jared, ako bahala. Huwag kang gagawa ng anumang bagay. Diba? Ngayon, kukunin ni Magnus yung mikropono para magsalita, para palabasin si Gigi. Ngayon, sa kasamaang palad, idinala na nga yung mga bihag at inilagay nga sila sa stage at pinapanood sila. Hindi ngayon mapakali si Gigi kasi bihag ni Magnus yung mga mahal niya sa buhay. Nanay niya, Tita Sofia niya, best friend niya si Donna, pati si Eric. Naku po, apat-apat silang binihag. Sila ngayon ang gagawin bihag para makalabas itong si Gigi. So, ito yung mga magaganap bukas, no? Harapin natin ang huling laban ni Gigi kontra kay Magnus. Ang huling laban sa huling Huwebes ng Magandang Dilag, episode 98. Yan ang pakatutukan natin. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, Kapuso, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po and God bless us all.